Sa social media, makikita mo siyang laging nakangiti. May mga larawan ng biyahe, masasayang sandali, at mga post na parang walang problema sa buhay. Wala ni isang palatandaan na may dinadala siyang bigat. Pero sa isang madaling araw, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa ibaba ng isang apartment matapos malaglag. Walang malinaw na sagot, walang agarang paliwanag. Ito ang kwento ni Maria Silva at ang nakakagulat na lihim ng taong naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang lihim na pagkatao na gumulat sa buong Brazil. November 29, 2025, madaling araw sa isang marangyang kapitbahayan sa Mirumbi sa South Sao Paulo, Brazil. Bandang 5:14, nabasag ang katahimikan ng lugar nang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog mula sa ibaba ng mataas na gusali. Ilang sandali lang, naglabasan ang mga unang saksi. Karamihan ay ang mga security guard ng gusali at ang mga kapitbahay na nagising sa ingay. Ang bumungad sa kanila ay isang nakakapangilabot na tanawin. Isang babae ang nakita nilang nakahandusay sa lupa. Siya ay walang suot sa paa, nakasuot ng damit, baluktot ang mga paa at wala ng anumang palatandaan ng buhay. Sa tabi ng katawan ay may isang lalaking nakaluhod. Mahigpit niyang yakap ang dugoang katawan habang umiiyak ng malakas. Halatang desperado siya at parang gumuho ang buong mundo niya sa mga sandaling iyon. Paulit-ulit niyang inaalog ang babae, pilit na ginigising habang pabulong na humihingi ng tulong. Ang babaeng nasawi ay kinilalang si Maria Silva, 25 taong gulang. Ang lalaki namang nakaluhod at umiiyak ay ang kanyang asawang si Alex Santos, 40 taong gulang. Bandang 5:50 ng umaga nang matanggap ng pulisya ang tawag. Ang mga unang patrol officer ay mabilis na naglagay ng harang sa paligid ng gusali. Halos kasabay rin nilang dumating ang medical emergency team. Agad na sinuri ng paramedic si Maria, ngunit dahil sa tindi ng pagkahulog at lakas ng impact, wala na nga silang nagawa pa. Idineklara siyang patay sa mismong lugar. Sa gitna ng kaguluhan, kapansin-pansin ang emosyonal na kalagayan ni Alex. Sa mga sandaling iyon ay para siyang isang batang walang magawa. Sumisigaw siya sa mga pulis at paramedics. Paulit-ulit na sinasabing ang kanyang asawa ay nagkamatay. Habang patuloy ang pag-iyak ni Alex sa lugar ng insidente, kinuha ng pulisya ang kanyang unang pahayag. Ayon sa kanya, kakauwi lamang daw nila ni Maria mula sa isang party bago mangyari ang trahedya. Sa biyahe palang pagkauwi, nagkaroon na raw sila ng mainit na pagtatalo sa loob ng sasakyan. Ang pinag-ugatan raw ng kailang away ay ang plano nilang magbakasyon sa pagtatapos ng taon. Kwento ni Alex, matagal nang nakapag-book si Maria na isang cruise trip at umaasa nga makakasama niya ang asawa. Ngunit tumanggi siya dahil gusto raw niyang gugulin ang kanilang bakasyon kasama ang kanyang anak mula sa dati niyang karelasyon. Dahil dito, pakiramdam umano ni Maria na hindi siya inuuna bilang asawa. Ang usapan ay nauwi sa mas seryosong pagtatalo at nadala raw ito hanggang sa loob ng apartment. Ayon pa kay Alex, pareho raw silang nakainom at nasa emosyonal na kalagayan. Pagdating sa apartment, sinabi niyang pumasok si Maria sa banyo at nagkulong. Dahil sa takot na baka may gawin itong masama, sinipa niya raw ang pinto ng banyo para pasukin ito. Matapos nito, sinabi ni Alex na pumunta siya sa kwarto upang pakalmahin ang sarili. Maya-maya raw ay manarinig na nga siyang kakaibang tunog. Nang lumabas nga siya para tingnan, doon niya napansing wala na si Maria sa loob ng apartment. Dito raw niya napagtantong nahulog na ang kanyang asawa. Habang isinasalaysay ito ni Alex, pumasok ang mga pulis sa apartment upang magsagawa ng masusing imbestigasyon. Sa unang tingin, may ilang detalye sa loob ng unit na tila sumusuporta sa kanyang kwento. Medyo magulo ang sala, bagay na maaaring mangyari sa gitna ng isang matinding pagtatalo. Ngunit hindi ito sapat para masabing may naganap na matinding karahasan. Ang mas kapansin-pansin ay ang kondisyon ng pintuan ng banyo. Halatang sa pilitang sinira ito. Basag ang door frame at deform ang lock nito. Malinaw na sinipa o pinersa mula sa labas.
Tugma nga ito sa sinabi ni Alex na sinira niya ang pinto dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa. Ngunit nang puntahan ng mga investigador ang balkonahe ng apartment, doon nagsimulang magduda ang lahat. Nakita nilang may naka-install na safety net sa balkonahe, isang karaniwang proteksyon sa matataas na apartment sa Sao Paulo, lalo na para sa mga pamilyang may bata o alagang hayop. Ngunit ang safety net na ito ay may malaking punit sa ibabang bahagi, sapat para makalusot ang isang tao. Sinuri ito ng mga pulis at agad nga nila napansin ang isang mahalagang detalye. Kung kusa talagang tumalon si Maria, ang safety net sana ang unang haharang sa kanya. Para naman makalusot sa nasabing punit, kailangan nitong yumuko, gumapang at gumawa ng ilang mga komplikadong galaw bago siya tuluyang mahuhulog. Hindi nga ito tugma sa ideya ng isang biglaan at padalos-dalos na pagtalon. Dagdag pa rito, habang tinatanong si Alex, napansin rin ng mga pulisya na tila iniiwasan niya ang eye contact kapag tinatanong naman siya tungkol sa eksaktong oras at mga pangyayari bago ang pagkahulog. Bagamat mukhang nagdadalamhati, may mga sandaling halatang hindi siya komportable sa ilang mga tanong. Naroon din ang doorman ng gusali na naka-duty ng gabing iyon. Ayon sa kanya, hindi niya mismong nakita ang pagkahulog ni Maria, ngunit malinaw niyang narinig ang malakas na tunog. Bago ang insidente, ilang beses daw niyang napansin ang mag-asawa na pabalik-balik sa parking area at sa loob ng gusali. Bandang 10:00 ng gabi, nakita niya pa raw na tila hinihila ni Alex si Maria pabalik sa loob ng gusali. At kapansin-pansin din ang tensyon sa pagitan ng dalawa, hindi tulad ng isang simpleng pagtatalo lamang. Sa kabila ng lahat ng ito, pansamantalang inuri ng pulisya ang kaso bilang posibleng pagpapatay. Dahil wala pang ang direktang ebidensya na magpapatunay na may nagtulak kay Maria, hindi muna inaresto si Alex. Kinailangan nga muna nilang kumalap ng mas marami pang ebidensya ayon sa batas. Kinabukasan, pinayagan si Alex na makalabas ng presinto upang asikasuhin ang libing ng kanyang asawa. Ngunit para sa mga investigador, malinaw na ito pa lamang ang simula ng mas malalim na investigasyon. Habang patuloy nga ang pag-iimbestiga, sinimula naman ng pulisya na alamin kung sino talaga si Maria Silva bago ang trahedya. Mahalaga ngang maunawaan ang kanyang pinagmulan upang makita kung may mga palatandaan na magpapaliwanag sa sinasabing pagpapatay. Ayon sa mga tala, si Maria ay tubong Rates, isang maliit na lungsod sa estados ng Sierra sa hilagang silangan ng Brazil. Tulad ng maraming kabataan, pinangarap niyang magkaroon ng mas maayos na buhay, kaya't iniwan niya ang kanyang bayan at pumunta sa Sao Paulo ilang taon bago ang insidente. Sa malaking lungsod, nagtrabaho si Maria bilang isang cashier sa isang paniderya. Dito niya nakilala si Alex, isang lalaking mas matanda sa kanya na 15 taon. Sa una, naging maayos ang kailang relasyon at kalaunan ay nauwi ito sa pagsasama bilang mag-asawa. Sa social media, tila perpekto ang buhay ni Maria. Puno ang kanyang Instagram at mga TikTok na mga larawan ng pag-travel, mga fitness video, beauty tips at maraming sweet na litrato kasama si Alex. Sa bawat larawan, palagi siyang nakangiti at mukhang masaya. Ilang araw lamang bago nga ang insidente, nag-post pa si Maria ng larawan kung saan may hawak siyang malaking bouquet ng bulaklak na ibinigay umano ng kanyang asawa. Sa caption, ipinakita niya ang labis na pasasalamat at pagmamahal dito. Para sa nakakakita online, wala ni katiting na sinyalis na may mabigat siyang dinadala. Ngunit iba naman ang lumabas nang makausap ng pulisya ang kanyang pamilya. Nang kontakin nga nila ang ina ni Maria na si Antonia Gomez, halatang balisa ang boses nito. Ayon sa kanya, laging ipinapakita ni Maria sa pamilya na maayos ang kanyang kalagayan. Hindi raw ito nagkukwento ng problema at puro magagandang balita lamang ang binabanggit. Mayroon siyang 7 taong gulang na anak na babae na iniwan niya sa kanyang bayan at inaalagaan ng kanyang pamilya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagpunta nga si Maria sa Sao Paulo upang makapagtrabaho at mag-ipon para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Sa mga salaysay ng pamilya, nalaman din ng pulisya na halos 5 taon nang magkasama sina Maria at Alex. Sa panlabas, mukhang maayos ang kailang relasyon.
Ngunit hindi ito palaging ganoon. May mga pagkakataon na nagkakaroon sila ng matitinding pagtatalo. Sa isang punto, iniwan ni Maria si Alex at bumalik sa kanyang bayan sa Credo ng ilang panahon. Ayon sa pamilya, ang dahilan ng paghihiwalay ay may kinalaman sa mga problema mula sa nakaraan ni Alex at sa kanilang relasyon. Ngunit makalipas ang ilang buwan, muli namang bumalik si Maria sa Sao Paulo matapos siyang suyuin ni Alex sa pamamagitan ng mga video call, matatamis na salita at mga pangakong siya lang ang nag-iisang babae sa kanyang buhay. Para nga sa mga investigador, ito ay isang paulit-ulit na pattern: pagtatalo, paghihiwalay, pangako at pagkakasundo. Ito ay isang siklo na karaniwang sa mga relasyon na may kontrol at emosyonal na pananakit. Sa maraming kaso nga ng karahasan sa tahanan, ganito nagsisimula at nagtatagal ang mga relasyon. Sa puntong ito ng investigasyon, unti-unti nang nawawala ang imahe ng isang masayang pagsasama at lumilitaw ang mas madilim na bahagi ng kwento. Habang mas lumalalim ang pagbubusisi sa buhay ni Maria, sinimulan din ng mga investigador na silipin ang tunay na pagkatao ni Alex Santos. Sa unang tingin, kilala siya bilang isang negosyante sa Sao Paulo. Ayon sa mga impormasyong nakalap, nagmamay-ari siya ng isang kumpanyang nagbibigay ng Wi-Fi services sa mga komunidad na may bababang kita. May mga tsismis pa na minsan daw siyang nasangkot sa paggawa ng isang pelikula tungkol sa Pangulo ng Bansa, dahilan para magmukha siyang respetadong tao sa mata ng iba. Ngunit hindi na kontento ang pulisya sa ganitong imahe. Ipinasa nga nila ang mga fingerprint at personal na detalye ni Alex sa kriminal na database ng bansa. Doon na nga nagsimulang magbago ang direksyon ng investigasyon. Sa paglabas ng resulta sa screen, nagulat ang lahat ng pulis na naroroon. Ang record nga ni Alex ay malayo sa malinis. Lumabas na dati na siyang naaresto sa iba't ibang kaso kabilang na ang pagnanakaw na nauwi sa kamatayan, pagkidnap at pagtanggap ng mga ninakaw na gamit. Ang mas nakakagulat pa, halos 20 taon siyang nakulong. Ipinakita rin ng kanyang file na hindi siya karaniwang kriminal lamang, kundi isang taong matagal ng sangkot sa mabibigat na krimen. Isa pa sa mga detalye na ikinabahala ng mga investigador ay ang lugar kung saan siya nakulong noon. Naglingkod siya ng sentensya sa isa sa pinakakilalang bilangguan sa Sao Paulo, ang Presidente Venceslau Prison. Ito ay isang lugar kung saan karaniwang nakukulong ang mga mataas na miyembro ng pinakamalaking kriminal na grupo sa Brazil, ang First Capital Command o PCC. Bagamat mariingang itinanggi ni Alex na miyembro siya na nasabing grupo, hindi maiwasan ng pulisya na maghinala. Ang kanyang mga tattoo pati na rin ang haba ng kanyang pananatili sa bilangguan ay nagpapakita na matagal na nga siyang may koneksyon sa madilim na mundo ng krimen. Lalo pang tumindi ang hinala nang mabuking na noong taong 2003 sa edad na 18, nasangkot na si Alex sa isang pambansang kaso ng pagkidnap. Isa nga siya sa mga sangkot sa pagdukot sa pamangkin ng isang kilalang politiko na nagngangalang si Eduardo Suplicy. Isa itong kasong matagal na pinag-usapan sa buong bansa. Dahil nga sa mga impormasyong ito, tuluyang nabuo sa isipan ng mga investigador ang isang malinaw na konklusyon. Ang kanilang hinaharap ay hindi lamang isang simpleng aksidente o isang emosyonal na trahedya lamang. Sa halip, nakikipag-ugnayan sila sa isang taong may mahabang kasaysayan ng karahasan at krimen at posibleng isang lubhang mapanganib na sospek sa pagkamatay ni Maria. Matapos ang insidente, lumipad naman si Alex kasama ang bangkay ng kanyang asawa patungo sa Credo. Halos 2,500 kilometro ang layo mula sa Sao Paulo. Sa buong burol, nanatili si Alex sa tabi ng kabaong. Makikita sa mga video recording na madalas siyang nakaluhod, nakasubsob ang ulo sa katawan ng kanyang asawa at walang tigil ito sa pag-iyak. Sa mga sandaling iyon, maging ang ina ni Maria ay naantig sa kanyang ipinapakitang lungkot. Sa unang tingin, nagmukha siyang isang asawang tunay na nagmamahal at lubos na nasasaktan sa biglaang pagkawala ng kanyang kabiyak. Para sa pamilya ni Maria, wala pang ang sapat na dahilan para pagdudahan ang kanyang mga luha. Habang nagluluksa ang pamilya, patuloy namang tahimik na nagtatrabaho ang mga investigador sa Sao Paulo. Isa sa mga unang tiningnan ng pulisya
ay ang mga surveillance camera sa loob ng apartment. Mabilis namang nagpakita ng kooperasyon si Alex. Kusang loob niya ngang ibinigay ang storage device ng mga kamera. Sinabing makakatulong nga ito upang mapatunayan ang kanyang kawalang sala. Ngunit nang suriin naman ng mga technical na eksperto ang mga file, agad silang nakapansin ng kahina-hinalang problema. Bagamat may mga video na nakasave, marami sa mga ito ay may sira o tila na edit na. Ang pinaka-importanting footage, ang mga kuha nung araw ng insidente noong November 9 ay nawawala o hindi na mabasa. Para sa mga investigador, mahirap paniwalaan na isa lamang itong simpleng aberya. Sa isang ang kasong may kinalaman sa pagkamatay ng isang tao, ang pagkawala ng mahalagang footage ay isang seryosong red flag. Nagbigay ito ng hinala na may sinadyang magbura o magtago ng ebidensya. Dahil dito, inilipat ng pulisya ang kailang atensyon sa mga kamera na hindi kayang kontrolin ni Alex. Kabilang nga dito ang mga CCTV sa lobby, elevator, hallway at underground parking ng gusali. Hiniling nga ng mga investigador ang lahat ng footage mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 5:30 ng umaga noong November 29. Nang makuha nila ang mga video at sinimulan ang masusing pagsusuri, unti-unting lumitaw ang isang bersyon ng katotohanan na lubos ngang sumasalungat sa kwento ni Alex. Sa masusing pagsusuri ng mga CCTV footage, nagsimulang mabuo ang buong pangyayari bago ang pagkamatay ni Maria. Sa mga kuha mula sa parking garage, makikita ang mag-asawa bandang alas 3 ng madaling araw. Kakabalik lamang nila mula sa isang party. Kapansin-pansin agad ang kilos ni Maria. Siya ay nakapaa at mukhang takot na takot. Tila nagmamadaling magtago sa likod ng isang haligi. Parang isang taong pilit na umiiwas sa isang bantang hindi niya matakasan. Sa footage mula sa elevator, mas lalong naging malinaw ang pangyayari. Sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng umaga, ilang beses na pumasok at lumabas ng elevator ang dalawa. Si Maria ay nananatiling nakapaa, halatang litong-lito at pagod, habang si Alex naman ay nakapagpalit na ng damit mula sa mahabang pantalon ay nakashort na lamang ito. Ngunit kahit nagpalit na siya ng suot, hindi nagbago ang tensyon at agresibong aura sa kanyang kilos. Ipinakita rin sa video na ilang beses na sinaktan ni Alex si Maria sa loob ng maikling panahon dahil sa malaking agawat ng kailang laki at lakas. Sa bawat pag-atake, halos wala nang ang kakayahan si Maria na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa ilang sandali sa pagitan ng pananakit, makikitang pilit na niyayak ni Maria si Alex. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ito sinyalis ng pagmamahal. Isa itong karaniwang reaksyon ng mga babaeng matagal nang inaabuso. Sa halip nga na lumaban, sinusubukan niyang pakalmahin ang nananakit, umaasang titigil ito at babalik ang lalaking dati nilang minahal. Ngunit hindi nga tumigil si Alex. Sa halip, patuloy niya itong itinulak palayo. Sa isa pang eksena, makikita na ginamitan niya pa ng chokehold si Maria at marahas na hinila palabas ng elevator. Hawak ang buhok nito. Ang mga kuhang ito ay malinaw ngang nagpapakita ng tuloy-tuloy na karahasan, hindi isang simpleng pagtatalo lamang. Sa huling bahagi ng footage, bandang 5:40 ng umaga, makikitang halos wala nang ang lakas si Maria. Pilit siyang kinakaladkad palabas ng elevator patungo sa direksyon ng kailang apartment. 2 minuto lamang ang lumipas bago muling bumalik si Alex sa elevator. Mag-isa na siya sa mga oras na iyon. Sa puntong iyon, makikita sa kanyang kilos ang matinding pagkabalisa. Hawak niya ang kanyang ulo. Pabalik-balik ang lakad at minsan ay naupo pa sa sahig. Tila hindi malaman ang kanyang gagawin. Para sa mga investigador, ang sunod-sunod na kuhang ito ay bumuo na isang malinaw na kadena ng kaso. Hindi na ito maituturing na simpleng pagtatalo lamang o aksidenteng insidente. Para nga sa mga investigador, ang nangyari kay Maria ay hindi pagpapakatay. Dahil dito, naghanda ang pulisya para sa sunod na hakbang. Noong December 9, 2025, isang araw matapos ang insidente, bumalik na si Alex sa Sao Paulo. Bumalik rin siya sa apartment kung saan naganap ang nasabing trahedya. Ipinatupad nga ng mga otoridad ng Sao Paulo ang isang pansamantalang warrant of arrest. Nang basahin sa kanya ang warrant, hindi na siya nagpakita ng matinding gulat.
Tila tanggap niya na nga ang mangyayari na para bang matagal na nga niyang inaasahan ang araw na iyon. Dinala si Alex sa presinto para sa masusing interogasyon. Sa kabila ng malinaw na ebidensya mula sa CCTV, patuloy niya pa rin itinanggi ang pagpatay. Inamin lamang niyang sinaktan niya si Maria, ngunit iginiit niya na ito ay isang simpleng pagtatalo lamang na hindi nila napigilan. Para nga sa kanya, ang pagkamatay ni Maria ay isang hiwalay na pangyayari at wala nga raw siyang kinalaman dito. Sa kanyang ngang salaysay, pilit niyang inilayo ang pananakit sa aktwal na pagkahulog ng biktima. Sa ganitong ang paraan, umaasa siyang makakaiwas siya sa mas mabigat na kaso. Ngunit para sa mga investigador, malinaw na hindi tugma ang kanyang mga pahayag sa ebidensyang hawak nila. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, napansin rin ng pulisya ang sunod-sunod na pagbabago sa mga pahayag ni Alex. Sa simula, malinaw niyang sinabi na nasa loob raw siya ng kwarto nang mangyari ang insidente at lumabas lamang raw siya matapos makarinig ng kakaibang tunog. Ngunit nang makausap naman ng mga investigador ang pamilya ni Maria, nagbago naman ang kanyang kwento. Ayon sa bagong salaysay, nasa kusina raw siya sa mga oras na iyon. Hindi doon nagtapos ang mga pagbabago. Sa mga sumunod na mga tanong, muli naman niyang binago ang kanyang pahayag. Para sa pulisya, hindi ito simpleng pagkalimot. Ang paulit-ulit na pagbabago sa isang mahalagang detalye ay malinaw na sinyalis ng pagsisinungaling. Tinanong din nila si Alex tungkol sa nasirang pinto ng banyo. Iginiit pa rin niya na sinira niya nga raw ito dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit ayon sa pulisya, base sa mga kuha sa elevator, mas mukhang hinahabol si Maria at pilit na ikinukulong ang sarili sa banyo para makaiwas sa karahasan. Ang nasirang pinto ay mas tugma nga sa senaryo nang sa palitang pagpasok, hindi na isang asawang nagmamalasakit. Mayroon din 2 minutong bahagi ng oras na hindi malinaw ang nangyari. Ito ang pagitan mula nang pumasok ang dalawa sa apartment hanggang sa muling bumalik si Alex sa elevator ng mag-isa. Sa loob nga ng 2 minutong iyon, walang kamera ang nakakuha ng aktwal na nangyari. Para sa mga investigador, dito malamang naganap ang pinakamahalagang sandali ng krimen. Ayon sa kwento nga ni Alex, matapos ang kailang pagtatalo ay nagkulong nga si Maria sa banyo dahil sa matinding emosyon. Ngunit para sa pulisya, may malaking kontradiksyon dito. Kung ang layunin nga ni Maria ay saktan ang sarili, mas direkta sana siyang pupunta sa balkonahe. At ang pagpili niyang magtago sa banyo at ilak ang pinto ay mas nagpapakita ng pagtatangkang umiwas sa isang banta. Matapos ngang tipunin ang lahat ng mga ebidensya, nagpasya na ang mga otoridad ng Sao Paulo na pansamantalang ikulong si Alex Santos. Ang kaso nga ay opisyal na inuri bilang pagpatay. Batay sa mga nakalap na video, pahayag ng mga saksi at mga kontradiksyon sa kanyang salaysay, malinaw sa mga investigador na hindi aksidente ang pagkamatay ni Maria Silva. Ayon sa utos ng Korte ng Sao Paulo, dinala si Alex sa kulungan habang hinihintay ang pag-usad ng kaso. Sa ilalim ng batas ng kriminal ng Brazil, ang ganitong uri ng karumal-dumal na krimen ay maaaring magresulta sa higit sa 30 taong pagkakakulong kapag napatunayan nagkasala ang sospek. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paglilitis at hinihintay pa rin ang pinaladesisyon ng hukuman. Para sa pamilya ni Maria, ang laban ay hindi pa tapos. Ang pagkawala niya ay hindi lamang isang personal na trahedya, kundi isang paalala ng panganib na dala ng karahasan sa loob ng tahanan. Isang relasyon sa panlabas ay mukhang puno ng pagmamahal, ngunit sa likod nito ay may kontrol, takot at pananakit. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking video. Ako po si Denise at kung nagustuhan niyo po ang aking kwento sa araw na ito, pwede po ba akong makahingi ng like? Mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel. At mag-share na rin po kayo ng opinion sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. See you in my next video.